morning mga ka-backyard. So, ito na yung update sa ating mga native pig na buntis. So, ayan sila. So, ang pinapakain ko sa kanila ngayon is gestating feed dahil naubusan tayo ng darak na panghalo. So, nakapuro sila ngayon at inaluan ko yan ng oregano kasi may napapansin ako dito na nagbabahing-bahing. Ayoko naman magpainom ng gamot pag ganitong buntis. So, oregano na lang yung hinahalo ko sa kanila tuwing umaga. So, ito yung una nating buntis. Ito yung una nating buntis na sa first week of March siya manganganak. So, yun yung due date niya. Kasi nasampahan siya ng November 4. So, ayan. So, ang due date niya is first week of March. So, kung mapapansin nyo, ayan na yung tiyan niya. Hindi siya ganun kalakihan. Hindi siya ganun alatagong kalaki. Pero sana marami siyang So, etong mga inahin ko ay mga first parity or yung mga first timer. Tapos, ito naman is first week ng April. Mga anak ito. Katapusan or first week ng April. Katapusan ng March or first week ng April siya mga anak. Ito yung pinasumpit ko mga ka-backyard. So, ito ay crossbreed na yung magiging anak niya. Tapos, ito yung nabuntis ni Luffy. Si Sassy. Tapos yung So, ayan. Malaki na yung kanya mga ka-backyard. Pag bumihiga siya, hindi na siya gaanong dumadapa talaga. Kasi siguro naiipit na yung kanyang siya. At hindi na siya masyadong umaakyat dito. Unlike dito sa isa, akyat pa din siya ng akyat dito. So, mga second week ng February or third week ng February, ida-diet ko na siya. Para hindi siya mahirapan umanak niya pagdating ng due date niya. So, ito na pala yung nilagay natin pig grade corn nito. Hindi pa sila masyadong sanay uminom dito kaya hindi ko siya pinupuno kasi baka ma-stock ka ng tubig. So, doon din yung isa. So, ayan mga ka-backyard. Ito yung update natin ngayon. So, ang date pa lang ngayon is February 5. So, ito almost 1 month na lang natin ihintay ito. So, sana madami yung i-anak niya. Tapos ito yung sa first week ng April. Ito idadayet ko talaga to mga ka-backyard kasi first parity niya tapos crossbreed agad. Baka malalaki yung maging liit niya. So, i-ready ko rin yung in case na maghuhugutan tayo niyan kasi kadalasan ganun mga ka-backyard pag dumalaga pa lang siya tapos pinasumpitan mo agad siya ng large white, nagiging malaki yung mga biik nila, nahihirapan sila umanak. So, kailangan natin siyang tulungan umanak. Hihilahin natin yung biik pero syempre alalay lang tayo niya. Sana hindi naman nangyari yung ganun. Sana maliliit lang yung biik niya ilalabas tapos tsaka na lang natin palalakihin pag nakalabas na. Saka natin kusudin sa pagkain kasi mahirap mga ka-backyard pag malaki yung yung biik niya. Sayang naman kung mamamatay lang din paglabas. So, ito naman is natural breeding naman ito. Si Luffy kasi mga ka-backyard, pag sabay silang naglalanding niya, ito lang lagi yung sinasampahan niya. Bihira niya to sampahan. Kaya nung nagland dito, hindi niya,
nag-hit to na standing hit to. Ayaw niya sampahan. Ito, kahit tapos na mag-hit, sinasampahan pa din niya. Kaya siguro ito hindi nakakuha sa kanya. Tapos, si Sassy lang na nakakuha sa kanya. Kaya ginawa ko ay pinasumpitan na lang natin mga kabakyard. Bale ako nga yung nagsumpit dyan eh. Kasi, syempre, di ba, nag-iingat tayo ngayon. Hindi tayo dito nagpapapasok ng mga, ano, ibang tao na galing din sa piggery. Kasi, na-experience ko na yun dati. Tatamaan tayo dito ng ASF. Ubus talaga lahat yung native pigs na alaga ko dito. So, ngayon nagsisimula lang ulit ako, kaya todo ingat na. At ito nga yung kanilang kulungan ay ginawa na nating modern. Hindi na sila yung sa lupa para maiwasan natin yung mga taong panay silip, panay punta. So, ayan. Tapos, everyday tayo nagde-disinfect dyan. So, ang gamit kong disinfectant is yun lang, yung Sunrox na violet. Everyday yan, mga kabakyard, itong flooring nila. Nilalagyan ko ng Sunrox yan, binabrushan ko, tapos babanlawan. Kada maglilinis ako dito, nililinisan ko na rin, ginagawa ko siyang pang sabon dito sa flooring. So, morning and afternoon yun. Kaya sana naman, diba, hindi na tayo tamaan ulit. Kaya mga kabakyard, hindi ko muna dinamihan yung pag-aalaga kasi nakikiramdam muna tayo. So, kaya dalawa muna ang starting natin. At pag nanganak sila, maganda yung kinalabasan. Magdadagdag ulit tayo mga kabakyard kasi meron pa tayo dito available na isa pang kulungan. So, magiging hahatiin din yan katulad nito. Maluwang naman sila ka-backyard oh. Hinati lang, bali parang 1/4 lang. Kasi eto dito sa side, maluwang pa. Eto naman yung paglalagyan natin ng mga biik na palalakihin. Tapos yung mga buntis, sa ganyan nakalagay. So, magpapagawa pa tayo niya ng ganun doon once na nagdagdag tayo ng pang-inahinin natin. So, ayun lang mga ka-backyard yung update natin sa ngayon. At 1 month na lang naman yung hihintay natin ay magkakaroon na tayo dito ng biik. So, ayun mga ka-backyard, thank you sa laging panonood kahit na hindi ganun kalakihan yung views natin. Salamat pa rin sa inyo and paki-like and subscribe na rin mga ka-backyard. Salamat po.